At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga po sa episode 75 para nga dito kay Season 3 One Punch Man natin. At ayan, huwag na nga natin patagalin pa, simulan kaagad natin to. At minsan nakaraan ay dito nga tayo natapos sa pagtapos rin ni Saitama dito kay Orochi. At now ang continuation niya is dito naman na. So balik sa lugar kung saan naganap yung laban nito ni Amay Mask at saka ni Super S. At eto nga ngayon bagsak dyan etong si Super S, pero dito sa kabilang banda ay may makikita nga na dugo na tumutulo dyan sa may pader. At eto ngayon biglang tumulo yan hanggang papunta rito banda kay Super S. At din maya maya pa eto nga biglang gumalaw dyan etong katawan ni Super S. At maya maya pa biglang may lumabas na kung ano dyan sa dila ni Super S o sa kay Super S, so parang dila niya yata etong lumabas na pagkahaba-haba na yan. At parang eto dinidilaan niya etong dugo. At maya maya pa eto nga napaupo na dyan habang nanginginig yung katawan ni Super S. At eto ngayon biglang tuluyan ang napaupo etong si Super S, so parang nakarecover siya. At ayun, biglang hawak-hawak niya dito yung kanyang muka, so parang hinihilamos ni Super S yung dugo sa kanyang muka. At maya-maya pa ay naging ganito na nga yung itsura ni Super S, so umukay na ulit yung kanyang muka. At eto ngayon ay nung may masmasan si Super S, sabi niya nga dyan, ano to, ano nung nangyari sa kanya, paano siya nakasurvive. At nung tinitignan niya nga etong dugo, at eto dinilaan niya pa yan, sabi niya na etong dugo na to, dugo yan ng halimaw. So kaya nga dito nagalit etong si Super S, sabi niya nga dyan na kainis talaga, kabwisit yung mga heroes na yan. At ang gagawin niya, papaduguin niya rin daw yung mga heroes na yan ng malala, ng matindi pa kaysa rito. At eto ngayon sabi niya susimulan niya yan kay Amay Mask. At eto tuloy pa nga dito ni Super S, dapat Disney princess lang daw siya o dapat princess master lang siya. Pero tinignan siya ni Super S ng parang may pangungutya. At eto ngayon nanginginig na sa galit etong si Super S. At di lang daw yung tingin ni Amay Mask na pangungutya yung ginawa sa kanya ni Amay Mask, kundi ginamit din daw ni Amay Mask yung kanyang buong lakas para durugin etong si Super S. So kaya naman nasaktan daw talaga dyan etong si Super S. So bilang sadista ay nasaktan yung kanyang pride. So kaya nga ito maghintay lang daw etong si Amay Mask. So kaya nga ito ngayon biglang batak-batak na ni Super S etong kanyang whip at ready to fight na nga siya ulit at handa na nga siyang magiganti laban dyan kay Amay Mask. Pero suddenly bigla niyang na-realize dyan na hindi kaya isang mimic type na halimaw etong si Amay Mask. At so kaya dito napangiti na, napatawa na parang demonyo dyan si Super S. At sabi niya nga dyan kung tama yung kanyang hinala patungkol rito kay Amay Mask, ay aba, ang laking iskandalo niyan para sa Hero Association. At itong kahinaan na to na tinatago ni Amay Mask ay pwede niyang gamitin yan para madumina at maangkin itong si Amay Mask. So kaya nga dito lakad na itong si Super S at punta ngayon siya dito sa isa sa mga kulungan dyan sa may parang pasilyo na nga na yan. At sabi niya nga dyan lahat gagawin niya para makuha yung si Amay Mask. At eto nga pagbukas nyo ng pinto ay labasan na ngayon dito yung mga servants at saka yung mga slaves nga nito ni Super S. So dito niya pala tinatago yan. So nagkakandabulol na ako guys. Pero ito nga ay pagtingin niya dyan sa kanyang mga slaves ay wala, sabi niya mga puro maihina, mga basura itong mga natitira sa kanya dyan. So kaya nga dito biglang sabi ni Super S dapat konti na rin ng mga residente yung mga pinagpapatay niya nga rito. So itong mga residente na to, kung matatandaan ninyo, ito yung sinasabi ni Phoenix Man, yung mga residente na nakatira dati dyan sa may Master Association. So bago pa nila kunin yan. So ito pinagpapatay rin pala ni Super S yung karamihan dyan. But anyways ay pagkatapos nga yan, ito nga biglang baling na itong si Super S dyan sa mga servants niya at pinaghahataw niya na yan. Sabi niya nga dyan, oo sige, magsikilos na kayo. At pagkatapos nga niya ay biglang talo naman dito sa side nga ni Orochi, dahil ito nga habang nakikipaglaban siya dyan kay Tatsumaki ay natagpuan niya na rin itong si Orochi. So ito yung maskara ni Orochi, nakita na nito ni Orochi gamit itong kanyang parang bag na surveillance camera. At hindi makapaniwala dyan si Orochi, sabi niya nga dyan, totoo ba to? May tumalo kay Orochi, sino may gawa niyan? So kung matatandaan ninyo, ito yung time na kung saan ito nga talo na si Gyoro laban dyan kay Tatsumaki at kinokontak niya si Orochi, pero hindi nagre-respond ito si Orochi sa kanya. So kaya hinanap niya si Orochi at eto nakita niya yung maskara na lang ni Orochi at talo na yung si Orochi dyan. So kaya nga nagugulat itong si Gyoro. But anyways ay going back ay eto nga habang pinagmamasdan niya dyan at habang gulong-gulo itong si Gyoro kung sinong tumalo dyan kay Orochi ay meron nga siyang narinig dito na pagkalakas-lakas na tunog. Sabi niya nga dyan, teka lang, ano yung tunog na to? At maya-maya pa eto nga labas na dyan ngayon etong si King. So grabe yung tunog pala ni King, yung engine ni King
King yung naririnig dyan ni Gyoro. At ito ngayon ay biglang going back dito sa alaala ni King. Naalala niya dyan yung sinabi nga nito ni Fubuki na masyadong malaki at malawak itong Master Association. Sa kaya ang dapat nilang gawin dyan, mag-split sila sa dalawang grupo. So dito sabi nga ni Fubuki, nag-agree naman siguro dyan itong si King. At ito na ay nakita natin na nag-split sila sa dalawa, pero itong si King solo yung nangyari nga sa kanya dyan. So magkasama si Fubuki, si Silverfang, saka nga si Bam. So dito sabi nga ni King, 4 na tao. Obvious naman pag sinabi na mag-split dyan sa dalawang grupo, dapat tig-2 yung sa isang grupo. Pero ito, bakit daw ganun, siya lang mag-isa yung natira nga dyan. At ito ngayon habang naglalakad nga dyan si King, ay sinasabi niya lang nga dyan sa sarili niya na talagang di niya kakayanan dyan sa Master Association yung mga halimaw dyan, kaya ipapaubaya niya na lang yan sa mga kapwa heroes niya. At ito ang naging plano niya ay buburahin niya na nga lang daw yung kanyang presensya. So habang di pa nauubos ng mga heroes yung mga halimaw dyan, ay buburahin niya yung kanyang presensya. At eto nga, nag-internalize na itong si King. Sinasabi niya nga dyan na ano siya, isa siyang bacteria, sabi ng ganyan, hindi siya na-detect, hindi siya nakikita ng kung ano man. At eto ngayon habang naglalaho na unti-unti itong presensya dyan ni King, grabe, focus siya dyan sa kanyang ginagawa, ay maya pa ay biglang dumating nga dyan itong yung bag ni Gyoro. So yung nagulat at natakot itong si King, sabi niya nga, teka lang, ano yung bagay na yun? So grabe dito grabe yung takot dito ni King. Pero yung si Gyoro nagulat din. So nagkagulatan itong dalawa na to. At then maya ay eto nga, biglang takbo ngayon din si King, sabi niya nga dyan, nakakatakot itong bagay na to. Pero pag takbo ni King, biglang naglaho itong si King, sabi nga ni Gyoro, teka lang, nasan si King? Bigla siya naglaho. At dito ngayon, biglang nahulog lang pala dyan etong si King. So talaga naman, talagang ang swerte ng mama na nga na to. So ayun, si Gyoro tuloy sa paghahanap dyan kay King, pero hindi niya na nga matagpuan kasi biglang nahulog pala sa butas na yan etong si King. Pero eto nga, habang kagulo na dito sa side ni King at saka nga ni Gyoro, ay dito naman sa kabilang banda ay biglang dating na etong si Saitama. So lakad-lakad lang siya papunta dito sa may camera ni Gyoro. At eto ngayon, punta siya sa may likuran niyan at parang papatayin niya na itong camera ni Gyoro. At pagkatapos niya, spang! So dito pinatay na nga ni Saitama ng tuluyan itong camera ni Gyoro. Sabi na nga ni Saitama dyan, uy, bangaw, sabi nga ganyan. So kaya nga dito nagulat na itong si Gyoro, sabi na nga dyan, ano nangyari? Ibig sabihin ba si King yung tumapos dyan kay King Orochi nila? So grabe, napakatindi raw talaga, napakalakas niya ni King. At eto nga ngayon, biglang sabi nga ni Saitama, baling siya dyan sa maskara ni Orochi. Sabi niya nga dyan, dapat pala tinanong niya muna itong si Orochi kung saan niya matatagpuan yung magulang nito ni Orochi, parang nga nakausap sana yan. But then pagkatapos nga nito, ay ito nga, talon na ngayon dito sa side nga ni Tatsumaki sa nga ni Gyoro. So ito yung inangat na nga ni Tatsumaki itong si Gyoro. At ito biglang sabi nga dito ni Gyoro na tama na, suko na nga raw siya, kaya huwag siyang patay ni Tatsumaki. So dito nga yung humihingi ng tawad pa itong si Gyoro. Pero ito nga, sabi nga ni Tatsumaki na kung gusto nga raw ni Gyoro na humingi ng tawad, ay lumabas siya sa kanyang pinagtataguan, magpakita siya. At gusto nga raw ni Tatsumaki makita yung kanyang kalaban face to face kung ano talaga itsura niyan. At dito na nga ngayon ginamit ni Tatsumaki yung kanyang kapangyarihan at pinull out niya na itong tao na to mula dyan nga sa katawan ni Gyoro. So ito na yung tunay na Gyoro yung nagko-control lang dito sa mascot na nga na to. At dito ngayon maya biglang nakapangiti na si Tatsumaki. Sabi niya nga dyan, teka lang, ikaw yung classmate ni Fubuki ah. At ito ngayon biglang talo na dito sa side nila Fubuki. At ito nga, nanginginig na at pinapawis na itong si Fubuki. So ito, baling na si Bam dito kay Fubuki. Sabi niya nga dyan, teka lang, ba't ka napahinto? Ano nangyari? So dito sabi ngayon ni Fubuki na nararamdaman niya yung kanyang ate na nasa malapit lang at mayroong kinakalaban. At yung kalaban ng ate niya ay talagang malakas nga rin daw. At tuloy pa nga ni Fubuki, nabihira yung ganito na nag-e-exert ng effort, gumagamit ng lakas yung kanyang ate sa pakikipaglaban. Kasi madalas nga effortless lumaban yung si Tatsumaki kasi sobrang lakas niya. So kaya nga dito nag-alala itong si Silverfang. Sabi niya nga dyan na sana hindi si Garo yung kinakalaban dyan ni Tatsumaki. So kaya nga eto, bilang sabi ngayon ni Fubuki na mag-ingat sila lalo dito sa lugar na to, maging alerto sila kasi di nga raw nila alam kung ganong kalakas yung mga halimaw na nagtatago rito sa Master Association. So dito okay lang yung dalawang matanda. At eto ngayon, tuloy sa paglalakad itong mga to, biglang sabi nga ni Fubuki na nag-aalala siya kay King kasi mag-isa nga lang si King Pero ito nga, sabi nga ni Bam pala na wag mag-alala itong si Fubuki kasi nga naririnig nga rin daw natin ni Bam na si King talagang siya yung ultimate o yung pinakamalakas na creature
adventure. So kaya kahit anong gawin ng mga halimaw ay hindi nila maiisahan daw ayang si King. At so ayan ay habang tuloy nga sa paglalakad dito itong grupo ni Fubuki ay maya pa bigla nila nakakasalubong rito itong grupo ni Super A. So ito biglang nagkahintuan itong grupo ni Fubuki at saka nga nito ni Super A. So parehas natahimik itong dalawa, sabay biglang napasigaw na maya itong dalawa. Sabi nga nila dyan, oy, ikaw yun, sabi nila ganyan. Sa parehas na nga na nagkagulatan dito. Hindi na-expect ng dalawa na to na dyan sila magkikita sa may Master Association. At then pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong si episode 75 natin. So ayan, kung mapapansin nyo nga guys, nahaluan itong episode natin sa laban ni Gyoro at saka nga ni Tatsumaki, yung sa pinull out ba ni Tatsumaki yung katawan nga ni Gyoro, yung tunay na nagtatago dun sa katawan ni Gyoro. Kasi ito na yung redraw, ito na yung totoo, yung official na storyline para nga dito kay Saitama. So ito na pagkakasunod-sunod niya. But anyways, yun nga guys, kung natripan nyo itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. Sige na naman, so laging mag-ingat. God bless nyo lahat at hintay-hintay lang para sa kasunod na episode natin. Sige na naman, so God bless nyo lahat. Kita-kits tayo ulit.